Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Isaiah 35 verses 1 hanggang 10. Ito ang sinasabi. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng rusa, mamumulaklak ng sagana at magagalak ng kagalakan at awitan. Ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon, ang karilagan ng Carmel at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mga pakatapang. Huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya ay paririto at ililigtas kayo. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. At ang buhangin ng kumikislap ay magiging lawak, at ang uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig. Sa tahanan ng mga tsakal na kanilang hinihilingan, magkakaroon ng damo pati ng mga tambo at mga yantok. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan, at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan. Ang mga palalakad na tao, oo, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw roon. Hindi magkakaroon ng leon doon, o sasampaman doon ng anumang mabangis na hayop. Hindi mga susumpungan doon, kundi ang nangatubos ay lalakad doon. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong nag-aawitan sa Sion. At walang hanggang kagalakan ay mapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparang. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, Panginoon, at magalingin upang maibalik ang mga lakas na nawala
dahil sa kanilang mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan, na sila'y iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila'y makasusumpong ng trabaho. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila at ingatan sa lahat ng oras at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan ngayon. At sa mga nagsiselebrate ng wedding anniversary, pagbubuklorin mo sila ng pag-ibig upang maranasan nila ang pag-ibig na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang pangakong naihayag sa Isaiah 35 ay sumasaklaw hindi lamang sa kapanganakan ng mga taong umaasa sa pagtupad nito, kundi maging sa pagnanais na mamalas ang kaluwalhatian ng Diyos na alang-alang dito ay inihahayag at tutuparin ang pangakong ito. Ang kaluwalhatian ng Diyos na ang lupa na larawan ng kawalang buhay ay makakapagdulot ng buhay ayon sa talata 1. Dulutan ng pagkaligtas ang mga pinanghihinaan ng loob. Ang lupa ay gagawing lugar na nagdudulot ng kagalingan sa mga may kapansanan. Ang lakad o takbo ng buhay ng mga tao ay magkakaroon ng kabanalan at pagiging ligtas sa panganib. Pagbabalik ng mga mamamayan sa kanilang bayan na sila ay magdiwang. So ang ilang bahagi ng mga pangakong ito ay masusumpungan na binibigyan ng katuparan ng Panginoong Hesukristo. Mapapansin dito na mas binibigyan diin ng Panginoong Hesukristo ang mga pangyayaring naglalarawan sa pagkatupad ng pangako kaysa pagpapatunay na siya na ang Kristo na siyang darating. Ayon sa Mateo 11, talatang 4 hanggang 5, at sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, magsiparoon kayo at sabihin niyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakita. Ang mga pilay ay nangakakalakad. Ang mga kitungin ay nangalilinis. At ang mga bibibingi ay nangakaririnig. At ang mga patay ay ibinabangon. At sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabuting balita. Sa pahayag ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, inilarawan niya kung paanong pagtugon ang inaasahan sa sinuman na nakakamala sa mga pangyayari. Ang pagtugong ito ay ang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos na kasalungat ng pagkatisod sa Panginoong Hesukristo. Nagsasaad ito ng pagtitiwala sa katapatan ng Diyos ay hindi nagdudulot ng anumang pagkabagsak sa buhay, ay nagtitiwala sapagkat ang katapatan ng Diyos
ay hindi naglalayon na ang nagtitiwala ay malilinlang. Ang pagtitiwala ay katapatan ng Diyos. Sa pagtupad niya sa mga pangako ay may kalakip na pagmalas at pagbibigay pansin sa mga gawain niya na naglalarawan sa katuparan ng pangakong ito. Kalakip din ng pagtitiwalang ito, mga kaibigan, ang pagtahak sa landas ng itinakda ng Diyos, sa landas ng naglalarawan kung paano dapat mabuhay ang tao. Ayon sa Isaias 35, talatang 8, magkakaroon ng maluwang na lansangan sa ilang at iyon ay tatawaging banal na lansangan. Walang makasalanan o hangal na makakaraan doon, kundi ang mga sumusunod lamang sa pamamaraan ng ating Panginoong Hesukristo. Isinasaad ng mga talata na ang kaluwalhatian ng Diyos ay namamalas lamang sa pamagitan ng tunay na pagtitiwala sa kanyang katapatan. Ayon sa Mateo 11, talatang 2 hanggang 6, sa Magandang Balita, Biblia, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya na ang mga ginagawa ni Kristo, kaya tagsugo siya sa ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinangapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sa talatang 2 hanggang 3, mga kaibigan, tulad ng sinumang tao, hindi maialis kay Juan Bautista na pagkatapos niyang magturo at mangaral sa ilang ay makukulong pa siya at magdudurusa. Ang pag-aalinlangan ay isang katunayan na kailangan nga natin si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagtanong si Juan ukol kay Jesus, ikaw nga ba ang aming hinihintay o may darating pang iba na siya ngang tunay na Mesiyas? Sa talatang 4 hanggang 5, ito ang sinasabi, katibayan at mga malinaw na nagaganap ang isinagot ni Jesus sa mga inatasan ni Juan Bautistang magtanong ng kanyang pag-aalinlangan ukol kay Jesus. Sabi ni Jesus, wala ka nang hahanapin pa. Ang tila bagang sagot ni Jesus kay Juan Bautista. Ano pa ba ang nais nating katibayan, mga kaibigan? Ganyan kahina ang ating pananampalataya, no? Ganyan kahina. Kailangan may katibayan pa tayo upang maniwala na siya ang Kristo, na siyang tagapagligtas. Sabi sa talatang 6, pagpalain ang hindi nag-aalinlangan kay Jesus. Natitiso dahil walang katiyakan kung sino siya. At ikinahiya siya sa ibang mga relihiyon. Ipinagdiriinan dito
ng Panginoon ang katatagan ng isang tunay na mananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, huwag tayong mag-alinlangan. Tanggapin natin si Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. At tayo'y maligtas. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Dito sa lupa, pansamantala lang naman tayo dito eh. Mga immigrant lang tayo dito sa mundong ito. Ang tunay nating tahanan, mga kaibigan, ay ang buhay na walang hanggan, ang langit. Doon tayo magsasaya. Doon tayo magpupuri sa Diyos na walang patid, no? Walang anumang iniisip, kundi magpupuri lamang. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo kung paano mapagtatagumpayan ang lahat ng klaseng ng tukso at pandaraya ng kaaway. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon. Turuan niyo po kaming mas lalong lumapit sa iyo. Anumang sitwasyon ng aming kinakaharap. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapalakas at mapatatag ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Amen.